Mga boss, ito na po tayo. So, bumili po ako ng pork belly sa Costco. Ayan po ang price. Guday. Ito po ang mga ingredients. Medyo lilinisan natin. Pero sabi nila hindi na kailangan linisan kasi malinis daw. Mahirap na rin. So, bali, frozen po ito nung nabili ko. So, yan natin kung ubra siya. Yan. Basta na rin natin. Bali, ang ano po niya ay sweet pork. Lambot. Saka ang kaano po nito, wala. Oh, saktong-sakto ah. Ayan. Ito na. Ito na yung ating dry rub. So ngayon, imimix na lang natin the dry rub natin dito sa pork. Iwain na po natin. Dito. Saan ako mahiwa? Ako ang mahiwa. Talim. Ito matalim siya ha. Ayan po. So, pwede na tayo mag-dry rub. So, unahin muna natin yung harap. Tapos, mamassage natin siya. Ultimo kasingit-singitan. Lalagyan. Wala po akong i-inject dito. May nakikita ko iba. May ini-inject pa sila. Puro dry rub na lang po. Narab na natin. Narab na natin in and out. Yan. Lahat. Meron na. Pati mga gilid po. Kaya kailangan cure natin siya ng 5 to 7 days para sarap. Saktong-sakto to sa Pasko. Next week. Ayan mga boss. Andito na tayo sa curing process. Ilalagay na natin sa ref. Hindi komot nilagay natin sa ref. Itatakwil na natin. Bibisitahin natin siya everyday. Tapos babalik na rin natin para may konting pagmamahal. Nilagay ko po sa Ziploc para ano. Let's wait and see after 5 to 7 days. Good morning ulit. Ito na po si Indoy dahil sa day off. Itutuloy na natin ang ating ham. Pagluluto ng ham, homemade ham belly by recipe by Chef RB. 1 week. Wash it kasi excess na salt ma-wash out para hindi maging maalat. Anyway, cured na to for 1 week. Hugasan po natin. Hugasan na dahan. Yan naman siguro siya. Yan malaki. Yan po. Cured. Tapos ito pa isa. Lalagay natin doon, patutuluin. Ayaw nang bumukas ah. Patutuluin, bibake natin siya. Patuluin at idadry. Slab natin siya. Papat dry natin siya. Homemade pork belly ham. Hatiin natin sa gitna. Ayaw natin slicing. Pagano'n. Pagano'n siguro. Ayan. Makikita natin tuloy kung ang loob ay meron. Okay. Ayan po ang loob after marination. Okay, so gano'n natin siya. Yun, o, para maliit-liit. Okay. 350 preheat.
Yan, nilagay na natin sa loob. So, 1.5 hours. 1 hour and 30 minutes sa 350 Fahrenheit. 28 minutes na lang. Tapos ito, minamarinate ko na. Adobong puti. Siyempre, hindi naman lahat ng adobo may toyo. Parang tao. Kapit na. 5 minutes na lang. Ayan po. Tapos, ito ang ating niluluto. Sarap. Ito po ang ating pang-glaze. 1/2 cup na yellow mustard. Kikkoman soy sauce. 1/2 cup. Brown sugar. Then, 2 tablespoon of maple syrup. Wala kasi kaming tawag dito. Ano ba yun? Honey. Yummy ha. Parang gusto ko pa ng matamis. Ito hirap ng diabetes kaya walang panlasa. Gusto lahat matamis. Ingat po kayo. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa tamis. Nakukuha to sa tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ang toyo kailangan paikot-ikutin para mag-mix. Hindi tulad ng tao. Pinaiikot-ikot lang. Ito na kinalabasan ng ating binake sa 350. Ihiwaan natin siya. Ihiwaan natin para kumapit ang glaze. Okay. Babaw lang po hindi siya malalim. Yung sa taba. Kumakatas pa ang mantik. Okay. O yan, lalalim. Sumahid. Let's cut it diamond siya. Ay! Naku, nalalim uli. Okay, yan. Ganyan po. Sa likod to. Okay. Tapos, tutuloy pa natin siya. Ang daming taba. Yan ang mabigat. Kasalanan ba? Magaang na pala dapat kasi malambot po masyado yung baboy. So, kailangan magaang na nila pareho. Tigilid. Init siya, musok. May mantika pa siya. Kaya lasang. Sarap naman yung glaze Mga sides, huwag niyong kakalimutan. Tapos, ibabalik po natin sa oven, 300 degrees Fahrenheit for 20 minutes. Tapos, babalik na rin natin. Apply uli. Mag-apply tayo uli nito para manuot ang kanyang glazing. Okay, babalik na rin po natin. Yeah. Yan. Umulo na ang pawis, ang mantika. There we go. Okay, there we go. Okay. Yan. Hindi tayo nagmamadali. Kaya nagmamadali, madapa. Kamali. Make sure na every inch or ay may glaze para malinamnam. Kaya pala naalala ko, kaya pala medyo pumula agad ang ating ang taba. Wala nga pala ito. Kasi dito po sa ating lugar ngayon, mga boss, ang mga baboy po rito, pagka binila namin, yun sa binibilhan namin, yung Costco, wala po siya. Preheat uli, 300.
Ayan po. So, ngayon, babalik na rin natin. Ito yung meat side. Binaliktad ko po kanina. Ngayon, ilalagay uli natin yung skin side. Okay, so babalik na rin natin, ha? Para lalo pong manuot ang kanyang ang kanyang sauce. Yeah, malambot na malambot na. Malambot na siya. Tender. It's so tender. Maganda sana mamaya. Last rotation ko na po to. So ham na parang ulam. Papahiran uli natin this side. So mauubos na yung ating Yan po. Same process pa rin. Yan. Simot na. So, and last cooking time na po to. Homemade ham. Yay. Last 20 minutes ulit. 300. Oh! Sulit ang ating ham. Alalamigin lang po muna natin. Saka natin titikman. Siyempre, titikman natin yan. Kaya lang, mas maganda yan pagka i-rest or palalamigin natin sa refrigerator. Mga bossing! Yan na po, game. Yan na, ini-slice na. Cured po siya, cured. Isang. Pampataba po to. Pero masarap. Homemade ham by our mayor, Mr. Tapia. Pakita mo yung regalo ko sa Pasko. Yes, yung regalo mo ng Pasko. Ala. Mahirap tong dulo kasi kasi sana hinasa mo muna ng konti. marunong ba ako mag-asa? Ayan po. Sarap. As check. Ay, malalaglag. Daigang fiesta ham. Ito. Pala yung maliit na piraso. Yan o. Ang nagpasarap ata dyan yung yung glaze. Sarap siya. Tapos may pinangat kayong isda. Pinangat na isda. Okay. Ayos. Tingnan nga natin paano sumubo. Sarap. Ang kapit ito mahon. Okay. Yeah. Daig yung excelente. At saka yung Ano pangalan mo? North Face.